Maski na magsama-sama paraw ang 300 plus na mga kongresista na maghain ng mosyon patungkol sa pagpapasok ng ICC ay hindi na raw magkakaroon ng jurisdiksyon ang ICC sa ating bansa. Yan ang matapang na pahayag ni Atty. Roque matapos buhayin nga muli itong issue ng ICC sa mga Duterte bilang alternatibo. Kaya at pwede naman daw gamitin ng Senado upang mag-imbestiga sa ginawa ng nakaraang administrasyon. Ayon sa mga netizens, napahiya rito si Tambaloslos na halatadong nasa likod ng pamumulitika sa mga Duterte. Huwag na raw ipagpilitan pa dahil insulto ito sa hodikatura ng bansa. Dahil dito ay safe na nga si dating Pangulong Duterte dahil ang ICC ay hindi na dapat pagtuunan pa ng pansin. Kung matatandaan ay tumiwalag na nga ang Pilipinas sa ICC noong 2019. Subukan lang papasukin muli ni PBBM ang ICC. Paniguradong magkakatampuhan sila ni VP Sara at ng mga DDS. Kayo mga kababayan, ano ang iyong magiging opinyon? Maski lahat po ng 300 plus, 316 congressmen maghain ng resolution, hindi na po magkakaroon ng jurisdiction ang ICC dahil wala pong kahit anong tratado o kahit anong prinsipyo sa international law na pumipilit sa mga estado na maging kasapi ng tratado kung sila po ay nagbitiw na. Pero po pwede namang gawin ng Kamara o ng Senado itong ginagawa ng ICC dito sa ating bansa, attorney, kung gusto mang imbestigahan ang nagdaang war on drugs ng dating administrasyon. Opo, kasi nga po, dahil yung mga panahon na yon, frustrated kami. Talagang ayaw pumayag ni dating Presidente PGMA na maging kasapi sa ICC. So ang alternatibo, kasama po ang Philippine National Red Cross na dati pong pinamumunuan ni Justice Luciano, nagsulong kami ng isang panukalang batas at naging batas kung saan yung mga pinaparusahan ng ICC naging krimen na rin dito sa Pilipinas. Kaya nga po sinasabi natin, ang Court of First Instance dito po sa Pilipinas, hindi po sa ICC. Bakit? Dahil yan po ay kabahagi ng soberenya. Kapag ikaw ay isang malaya at independenteng estado, ikaw lamang ang meron tanging kapangyarihan na lumitis at magparusa sa lahat ng krimen na nagaganap sa iyong teritoryo. Kapag naghimasok ang mga dayuhan, yan po ay interference na pinagbabawal din po sa UN Charter. Tatlo na mga resolusyon, attorney, para sa kaalaman ng ating mga kababayan. Ang inihain nga dyan sa Kamara, sa una, yung resolusyon na inihain ng Makabayan Block o ng itong Kamatayan Block. Kamatayan Block, ikaw naman, ba't mo tinatawag na? Pangalawa, yung resolusyon, itong i-final naman ni Representative Abante at yung pangatlo ni Representative Lagman. Maski lahat po ng 300 plus, 316 congressmen maghain ng resolution, hindi na po magkakaroon ng jurisdiction ang ICC dahil wala pong kahit anong tratado o kahit anong prinsipyo sa international law na pumipilit sa mga estado na maging kasapi ng tratado kung sila po ay nagbitiw na. At dahil nga po natulog sa pansitan ang prosecutor at hindi hiningi ang pagpapayag ng korte na mag-preliminary investigation sa loob ng isang taon mula nung tayo ay bumitiw, wala na pong jurisdiction. Once lost, forever lost na po ang jurisdiction. Attorney, sampal ba sa mukha nitong mga naghain ng resolusyon at parang inaamin ba nila na hindi nila kayang imbestigahan? Na alam naman natin ang Kongreso, lalo na din dyan sa Kamara, mahilig din yan sila mag-imbestiga ng iba't ibang mga krimen, iba't ibang mga issue, kontrobersya, alegasyon ng korupsyon, at dito naghain sila. Parang sinasabi ba nilang mga inutil kami? Well, totoo po yun. Dahil itong drug war, kung meron siyang sinasabing public interest aspect, dapat na-imbestigahan din ng legislatura. Sila mismo hindi nag-imbista. Tapos ngayon, mga dayuhan ang hinihimok nilang mag-imbestiga. Pero sa akin po, politika lang yan. Kahit anong denial ni Speaker Romualdez, bakit ngayon lang yan hinain? Pagkatagal-tagal naging issue na yan. In fact, 2020, nagsimula po yung preliminary examination ay before 2018 pa. Pero naging pinal na yung ating pagbibitiw 2019, wala namang ganyang resolution. Lumipas din ng 2020, 2021, 2022.
2023, yung nagkulang ng hidwaan sa panig ng Speaker at ni BP Sara at saka lang lumabas yan. So alam niyo po, bagamat merong mga issue na dapat maintindihan ng taong bayan, wag po kayo magkakamali, minsan ang mga issues ginagamit lamang pantakip sa totoong motibasyon ng mga individual sa mga nagaganap sa ating bayan. Yan po ay politika, politika, politika. Ang sinasabi nga, attorney, matagal na pangyayari ang gustong imbestigahan ng ICC. Nabanggit nga kanina ni Jay, 2011 hanggang 2016 o hanggang 2017. Pero halos itong mga miyembro ng Congress sa Kamara, almost same set ng mga kongresista. At yung mga naghain dyan, yan din yung mga kongresista noon. Bakit hindi nila naisip at ang nangyari pa, yung una nilang mga pahayag, matibay yung kanilang pahayag, wag tayong sumama sa ICC, pero biglang baliktad. Kaya kaduda-duda yung intensyon. Kaya nga, politika lang yan. Dahil ang tanong ko nga, ang tagal nyo na nakaupo dyan, kayo'y naupo dyan, nahalalang taong bayan, ano nga ba yung eleksyon natin? 2022, di ba? Bakit hindi kayo naghain kaagad? Tama. Bago dyan, yung Kongreso, bago kayo umupo dyan. Di ba? Ano naman yun? 17th Congress, no? Tama, hindi, 18th Congress. Wala ring narinig. Samantalang yun yung Kongreso kung saan tayo bumitiw at kung saan tayo naging epektibo ang pagbibitiw, wala rin narinig. Siyempre, iba rin ang speaker at wala namang hidwaan sa panig ng Duterte at ng speaker. So ngayon lang po yan dahil politika. So bagamat in-educate natin ang taong bayan kung pwede pa bang magkaroon ng jurisdiction para imbestigahan ng drug war, ang sagot ay hindi na, kinakailangan malaman pa rin ng taong bayan ang motibo. Yan po ay politika. Marami ng mga malalaking mga issue ang inimbestigahan dyan sa Kongreso, Senado at Kamara Attorney. Nandyan na rin yung kay Senadora, dating Senadora Leila de Lima, yung sa PhilHealth, yung bilyong pisong halaga ng illegal na droga at napakarami pa na marami silang mga resource person. Grabe, di ba, dito sa Senado nga, nagalit niya si Pangulong Rodrigo Duterte dahil kasagsagan ng pandemya, pinapatawag yung mga leader ng mga ahensya ng gobyerno at na-question yun, di ba, sa Korte Suprema, na kinatigan ng Korte Suprema yung desisyon na yung naging desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na wag nang patinin, wag nang padaluhin yung mga matataas na opisyal ng gobyerno. Ay, totoo po yan. No? Yung nabanggit mong investigasyon kay Leila de Lima, ako pa natalaga ni dating Chair Umali ng Justice Committee na talagang tignan ng ebidensya, pakinggan lahat ng testigo, tignan kung tatayo yan. At sabi ko, at tumayo naman. Hindi lang po sa Kongreso, kundi na rin sa piskalya, no? At sa mga hukom na nagsabi na malakas ang ebidensya. No? Hanggang yung desisyon ni Judge Buenaventura kung saan nauna nang binasura ang paghingi ng piyansa nitong si Leila de Lima dahil sa tingin ng naunang judge, malakas ang ebidensya. O bagamat nabago ang desisyon dito sa pangalawang judge. No? So, ang katotohanan po diyan kung talagang naaabala sila na hindi nakakabigay ng katarungan ng ating mga hukuman, kinakailangan sila mismo mag-imbestiga dahil sila naman ang may hawak sa budget at tanungin sa hudikatura, bakit kayo pababa or bakit kayo pabaya sa iyong katungkulan? O kung ang kasalanan naman ay sa pulis at saka sa piskal, di dapat ilabas nila sa budget hearing yan. Bakit kayo hindi naglilitis at hindi nag-iimbestiga ng mga kaso ng patayan dahil dito sa drug war? Alam naman natin na talagang ang kapangyarihan ng Kamara ay pagdating sa budget season. Na lumabas itong mga resolusyon, kabahagi pa rin ng budget season dahil hindi pa po aprobado ang budget bill. Dahil nasa Senado pa po at tinatalakay pa sa plenaryo. No? So hanggang hindi pa po tapos yan, kasagsagan po yan ang kapangyarihan ng Speaker sa mga kongresista. Dahil kung gusto nila ng pondo, alam niyo po, ang hingi ng pondo dyan para mabago yung line item ng national budget, pirma lang ng Speaker, tapos na. Ganun po yan. Kaya kinakailangan sip-sipan blues to the Speaker until lumabas ang budget nang makauwi ng proyekto sa kanilang mga distrito. Di ko naman po sila sinisisi dahil ang mga tao naman ng kanilang distrito, kaya sila pinadala dyan para nga magkaroon ng Biyernes galing sa national government. Maraming salamat sa panonood. Sa naging balita na ito, anong yung magiging opinyon? Komento lang sa baba at huwag kalimutang mag-like at i-share. Nga pala si Bilo TV, hanggang sa muli.